Para sa ating unang tampok na balita, muli nating balikan ang pagkakadeklara sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pangasinan, Bataan, Bulacan at Zambales bilang Stable Internal Peace and Security o SIPS. Ngayong taong 2025, ilang lalawigan sa gitna at hilagang Luzon ang formal na idineklara bilang nasa ilalim ng Stable Internal Peace and Security. Bunga ng matibay na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, mga puwersang pang-seguridad at ng lokal na komunidad. Noong ika-29 ng Oktubre taong 2025, idineklara ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija, katuwang ang Philippine National Police, 703rd Infantry Brigade at Northern Luzon Command, ang lalawigan bilang napabilang sa ilalim ng State of Internal Peace and Security. Isinagawa ang seremonya sa Sierra Madre Suite sa lungsod ng Palayan. Ang hakbang na ito ay bunga ng pinagtibay na kolaborasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Samantala noong ika-21 ng Nobyembre, taong 2025, ipinahayag ng pamahalang panlalawigan kasama ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang lalawigan ng Pangasinan bilang nasa ilalim ng SIP sa Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen upang higit pang mapalakas ang seguridad at masuportahan ang tuloy-tuloy na kaunlaran. Muling pinagtibay ng Provincial Peace and Order Council, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, ang SIPS noong ika-15 ng Agosto, taong 2025 sa lungsod ng Balanga. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na mapanatili ang kapayapaan, masiguro ang kaligtasan ng pamayanan at maprotektahan ang mga nakamit na peace gains sa lalawigan. Noong ika-28 ng Nobyembre taong 2025, idineklara ng pamahalang panlalawigan at ng mga otoridad ang lalawigan ng Zambales bilang nasa ilalim ng SIP sa IVA Zambales. Kasabay nito ang ceremonial signing ng Joint Peace and Security Coordinating Committee Operation Plan na pinamagatang Sanib Puerza Zambales na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad.